Matay tayo isang beses lang, mga kapatid. At wala pong Superman na walang kamatayan. Lahat tayo pupunta po sa alabok. At tulad po ngayon ni Brother Leonard, siya po ngayon nakahimlay. Darating ang time, siya po ay mauwi sa alabok. Ganun din po ang bawat isa sa atin. At hindi natin dapat katakutan ang kamatayan. Dahil ang Biblia nagsasabi na talagang mamamatay po ang bawat isa sa atin. Huwag nating katakutan ang kamatayan. And then, isang bagay po ang pinagpapasalamat ko, hindi natapos ang talata sa "It is appointed unto man wants to die." May kasunod yung talata, "But after this," pagtapos ng kamatayan, judgment. Iyon ang sinabi ng Bible. Okay, ngayon tingnan muna natin ang ating sitwasyon, mga kapatid. Nais kong bigyan ng pamagat ang talatang ito. Kung tayo po ay mamamatay na minsan, at tayo po ay huhusgahan after ng kamatayan, dapat po yung buhay ko, ialay ko na sa ating Panginoon. Yun din ang gusto kong maging message para sa bawat isa, na kahit na tayo po, mga kapatid, may karamdaman, mas lalong ialay natin ang ating buhay sa Lord. Kung tayo'y bata pa, ialay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Kung tayo po, mga kapatid, nasa middle age, ialay na natin. Dahil ang buhay hindi natin alam. Hindi natin alam, paglabas dito may mangyari sa atin. Dahil po ang buhay hindi natin hawak. Amen. Kaya anumang oras, mga minamahal, mangyari ang kamatayan, huwag nating katakutan, bagkos atin pang ikasiya. Dahil kung tayo ay iaalay natin ang buhay sa Panginoon anytime, kunin ng Diyos ang ating buhay, may kasiguraduhan tayo, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Itong buhay natin ngayon, pansamantala lang, mga kapatid. Bunga po ito ng tinatawag na biyaya ng Diyos sa atin. Biyaya po ito, mga minamahal. Pero ang biyaya, matatapos din. Yung grace ng Panginoon, matatapos din. Una, pwedeng matapos ito pag tayo'y namatay. Pangalawa, pwedeng matapos ang grace pagdating ng Lord at i-rapture tayong lahat. So una-unahan lang. Kung mauna ang rapture, salamat, hindi na tayo makakatikim ng kamatayan. Pero pag nauna ang kamatayan, mga kapatid, may pag-asa pa naman dahil may rapture pa na darating. So una-unahan, mga kapatid ko. Pero sa gabing ito, nawa ang ating buhay, ngayon pa lamang maialay na natin sa ating Panginoon bilang kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Now, tingnan muna natin yung sitwasyon, mga kapatid, kung ano talaga ang buhay natin. Noon, wala pang kasalanan, hindi pa nagkakasala si Eva at Adan, mga kapatid, napakaganda ng relasyon ng tao sa Diyos. Ang ganda ng relasyon ng tao sa Diyos. Mga minamahal, kaya dun pa lang sa Garden of Eden, walang religion doon eh. Walang sekta o denomination, wala. Ang meron lang po sa Garden of Eden ay walang iba kundi napakagandang relasyon ni Adam and Eve sa ating Panginoon. Pero sa kahit na anong ganda ng panahon at sitwasyon, may manggugulo talaga. Ito'y walang iba kundi si Satanas, na mula sa kalangitan, sa lumang langit, ibinagsak sa lupa at dinamay niya ngayon ang lahat ng tao. Kaya sa pamamagitan po ni Satanas, pumasok ang kasalanan sa dalawang nilalang ng Panginoon na nadamay. Lahat po tayo ngayon na nabubuhay. So may original sin na nagawa si Adam and Eve, mga kapatid ko. At dahil po sa kasalanan nagawa nila, pumasok ang sumpa. Hindi lamang sa ibabaw ng mundo, kundi pumasok ang sumpa sa lahat ng tao. Kaya ang sabi ng Bible, nasa tiyan pa lang tayo. Amen. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating mga nanay, ipinaglihi na tayo sa kasalanang ginawa ni Eva at Adan. Pero salamat sa Lord, hindi natapos doon ang istorya. Ang ating Panginoon na nag-iisang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, mga kapatid ko, hindi po napakali sa langit. Dahil sa kasalanan na gawa ni Eva at Adan, nagkatawang tao ang Diyos. At sa pamamagitan ng dugo sa bundok ng Kalbaryo, nagkaroon ngayon ulit tayo ng pag-asa para mabawi natin yung mga nawala po na pribilehiyong ibinigay o benefit ng Lord na binigay sa bawat isa sa atin. At alam nyo, nung nagkasala si Adam and Eve, pinalaya sila sa Garden of Eden. Dito pumasok ang sumpa. Sinumpa itong ibabaw ng mundo, sinumpa lahat ng pagkain, kaya kinakailangan, and everyday nakakain tayo, lagi tayong nagpe-pray, mga kapatid ko. At ganun din, dahil sa sumpa na damay lahat ng tao. And you know what? Ang tao walang pag-asang mapunta dapat sa langit.
Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, for God so loved the world, ito yung sabi ng Bible, He gave His only begotten Son, He gave Himself, mga kapatid. Kaya kung sino man ang sa Kanya isasampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano ba ang tao, mga kapatid ko? May tatlong uri ng kamatayan ng tao. Nang pumasok ang kasalanan, hallelujah, sa Garden of Eden na ginawa ni Adam and Eve. Tatlong uri ng kasalaan ng kamatayan. Akala lang natin ang kamatayan yung nangyari kay Brother Leonard. Pero hindi po, tatlong kamatayan ang pumasok sa tao. Una po, yung kamatayang physical, na ito yung binanggit ko kanina, na lahat ng tao mamamatay. Walang exempted dito. Una-unahan lang, mga kapatid ko. Alam nyo, dun sa aming lugar, sa Ilocos, meron dong sementeryo. Pagka pumasok ka sa sementeryo, may arko. At ang nakalagay sa arko ay ito, Siak Tatta. Ay sa Tagalog nun? Ako ngayon. Pagpasok mo sa sementeryo, Siak Tatta. E di ililibing na ngayon. Paglabas mo ngayon sa sementeryo, yung likod ng arko, sikain kong bigat. Ay sa Tagalog? Bukas, ikaw naman. Sa madaling salita, talagang gano'n ang buhay. Bam. At mamaya may ikukwento ko sa inyo. Okay. Talagang ganyan ang buhay. Tingnan niyo po, mga kapatid ko, ang pangalawa, kamatayang spiritual. Noong nagkasala si Adam and Eve, ang Panginoon na nakikipaglaro sa Garden of Eden, dahil sa kasalanan, di ba, ang Diyos natin, all-knowing siya, pero isang bagay ang hindi niya alam. Kung nasa saan, omnipresent pa lang Lord. Presente siya sa lahat ng lugar, pero nung nagkasala si Adam and Eve, anong sabi ng Bible? Nasa na kayo? So, pumasok ang kamatayang spiritual. Ganon din po tayo. Kahit kilala natin ang Diyos, lahat naman tayo ng tao na tao kilala natin ang Diyos, di po ba? Pero ang sabi ng 7:21 ng Matthew, hindi lahat ng tumatawag sa akin, sabi ng Bible, na Panginoon, Panginoon, kilala niya. Hindi lahat, kundi yun lamang tumutupad sa kalooban ng ating Ama. Sa madaling salita, kahit tayo'y labas-pasok sa malalaking simbahan, kilalang relihiyon, at may kilala tayong Diyos, hindi po yun sapat para mapunta tayo sa langit kung patay naman tayo spiritual. Ang mahalaga, hallelujah, kilala natin ang Diyos at kilala rin tayo ng Diyos. Yun po ang tinatawag na personal na relasyon sa Panginoon. So hindi religion na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, kundi yung relasyon natin sa ating Panginoon na anytime, kunin ng Diyos ang ating buhay, kilala niya tayo. At sasabihin niya, welcome anak sa aking kaharian. Magpasawalang hanggan, nasa piling kita. Puri ng Panginoon. Hallelujah. At ang pangatlo, kamatayang eternal. Paano papasok ang kamatayang eternal sa buhay ng tao? Tingnan yung mabuti ito, mga kapatid ko. Hindi ganong kita. Okay? Ang sabi ng Bible, and the very God of peace sanctify you wholly, and preserve your body, soul, and spirit, okay? Blameless unto the coming of the Lord. Ikaw at ako, binubuo ka ng tatlong sangkap. Meron kang body, meron kang soul, at meron kang spirit. Ngayon, okay lang ba? Kurutin mo yung katabi mo? Yung masakit na kurot. Ayan. Sige. Okay. Pero, kapag kinurot ka ng pinong-pinong, masasaktan ka rin po ba? Okay. Dito sa tatlong bahagi ng ating katawan, the body, soul, and spirit, kinurot ka. Ano kaya sa tatlong bahagi ng katawan ang nakaramdam? Body. Lahat ng magsasabing body, taas ang kamay. Sige, yung nasaktan body, taas ang kamay. Yung magsasabing nasaktan sa kanya spirit, taas ang kamay. Spirit. Wala. May isa ata. Ito naman. Sino magsasabing nasaktan sa kanya? Soul, kaluluwa. Men. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pero mas marami nagsabi body. Di ba ba? Now, paano po ba nangyari na ginawa ang tao? And, the Lord God, ayun, Genesis 2:7. Di ko lang mabasa rito, mga kapatid. Dito ko babasahin, ha? Okay? And the Lord God formed man out of the dust
and breath into his nostril, the breath of life, and man became a living soul. So nung pasimula, na nilikha si Adam, ito nangyari. Ang Diyos kumuha ng alabok at naging dust, kinorm niya ang man. At nung na-form na, hiningihan niya sa nostril. And man become a living soul, mga kapatid ko. Yung espiritu, kaya ka humihinga, yan yung espiritu ng Diyos. Hindi yan yung Holy Ghost, kundi espiritu yan ng Diyos. So lahat po tayo nung ipinanganak at nabuhay ka, pasalamatan mo Lord, dahil nahingahan ng Diyos ang butas ng iyong ilong, kaya ka nagkaroon ng buhay. Pwede namang kapapanganak mo pa lang, hindi ka na mabuhay, di po ba? Pero mga minamahal, salamat sa Diyos. Nandiyan ka ngayon. Amen. Nandirito ako ngayon. Amen. Nakikinig ng salita ng Diyos at humihinga pa. Yun ang kabutihan ng Panginoon. Dahil may espiritu ka ng Diyos. Ito yung magpapatunay na may Diyos. Dahil humihinga ka. At kung walang Diyos, wala kang buhay, mga kapatid ko. Pero may isa ka pang bahagi. Ikaw ay naging buhay na kaluluwa. Now, pag namatay ka, ito naman ang sinabi ng Bible, pag namatay ka, sabi ng Bible sa Ecclesiastes 12:7, then the dust will return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Pagka ikaw naman ay namatay, sabi ng Bible, kukunin ng Diyos yung kanyang hininga, Amen. yung espiritu niya, dahil kanya yan eh. Hindi sa'yo yan. Kaya wag mong sasabihin na nabuhay ako dahil sa sarili ko. Hindi. Kundi nabuhay ka dahil may espiritu ka ng Diyos na pinahiram sa'yo. At pag namatay tayo, katulad ni Brother Leonard, kinuha na ng Diyos yung kanyang hininga, yung kanyang katawan babalik sa ground, pero may isang mananatili. At yung mananatili yung kaluluwa. At ang sabi po mga kapatid ng Bibles, ang kaluluwa natin wala na po itong kamatayan. So ito po ang kaluluwa, mga kapatid ko. Kaluluwa ko, kaluluwa ng bawat isa sa atin. The human soul is the part of a person that is not physical naman. Hindi physical ang kaluluwa. It is the part of every human being that lasts eternally after the body experiences death. Pagka ang tao napunta na sa kamatayan, may isang buhay na nakakaramdam. Kaya ang tanong ko kanina, anong parte ng katawan mo ang nasasaktan pag kinurot ka? Soul. At marami nagsabi, body. Ilan lang nagsabi na soul. But the truth is, mga kapatid ko, pag ako po namatay, kinurot ako ni Ma'am Christy ngayon, nakaramdam ako. Ma'am, sorry pero kurutin mo kaya ako. Aray! Aw! Sakit. Sasabihin ko na ang body ko nasaktan. Pero hindi po body ko ang nasaktan. Ang nasaktan, hindi yung body. Dahil pag ako, nakatulad ni Leonard, na nasa kabaong, pag kinurot ako ni Ma'am Christy, hindi na ako makakaramdam. Kuha po ninyo? Kaya tayong buhay ngayon, pagka may naramdaman ka, hindi yung physical mo nakaramdam. Ang nakaramdam ang iyong kaluluwa. At darating ang time na yung kaluluwa mo na hindi namamatay, yan yung mag-aani ng buhay na walang hanggan, pwede rin mag-ani ng walang hanggang kamatayan. Doon papasok ang buhay na eternal, mga kapatid ko. So ang tatlong kamatayan, physical, spiritual at eternal, recipient ang bawat isa sa atin. Kaya sa gabing to, mga kaibigan, ang panahon para makarinig ka ng isang katotohanan, kung minsan nangyayari pa sa ganitong okasyon na may namatay. Di po ba? Pero pag walang namatay, hindi mo maririnig ang totoong ibig sabihin ng kamatayan. Pero purihan ng Diyos, Ma'am Christy, mahal ka ng Panginoon. Dahil kahit na ikaw yung nanay, hindi kinuha pa ng Diyos ang iyong buhay. Nang ibig sabihin, may pag-asa tayong lahat para po maging recipient tayo ng buhay na walang hanggan. Pwede ho bang palakpakan muna natin ang Panginoon? Now, pag namatay ang tao, ang sabi po ng mga Hinduism at Buddhism, may reincarnation. Pagka namatay ka, na ikaw ay mabuti, mapupunta ka sa paru-paro. Paru-paro na iba't ibang kulay, nakagigiliwan ka ng tao. Pero pag namatay kang masama, rapist, hold-upper, mamamatay tao, mapupunta ka kumisan daw sa baboy.
Para pagka kinatay, wala na. May reincarnation na ganyan. Daga. Naturo. Pwede ka sa daga. Sa ipis. Nakawawa ka naman. Ikaw na nilikha sa image ng Lord. Dahil lang sa tinatawag na katuruang reincarnation, mapupunta ka sa daga, ipis, baboy. Hindi po ganyan ang Biblia. Sabi naman po ng mga Catholic, sa totoo lang po may purgatorio. Na kapag ka namatay ka, ang kaluluwa mo pupunta sa isang compartment na kung saan, kung tawagin ay purgatorio. Na sa pamamagitan ng dasal, amen, ng mga buhay, unti-unting ang kaluluwa mo na nasa purgatorio, papaakyatin sa pamamagitan ng dasal at nobina, papunta sa pintuan ng langit. Wala rin po talaga yan sa Biblia. Right. Wala po ang purgatory. At meron naman nagsasabi, mga atheists, cease to exist. Pag namatay ka, patay ka na. Parang ang tatay ko. Ang tatay ko, sundalo. At may doktrina sila, pagka ikaw ay namatay, patay ka na. Yun, kaya, to whom it may concern ng kanila mga bala. Pero salamat sa Lord, kahit na atheist ang aking ama, nabautismuhan po sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At mamaya may kwento ko dyan. Now, mga kapatid ko, may istorya sa Biblia. Ito ang istorya sa Biblia. Sa Luke chapter 16 verse 19, makinig kayo mabuti. Ang sabi rito, mayroon niyang isang taong mayaman. Ito po yun, mayaman. At siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino. At sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Lahat na sa kanya na, napakayaman niya. At kung meron kang damit na lino, na kulay ube, nung panahon na yan, ikaw yung pinakamayaman, isa sa pinakamayaman. At isang pulubi naman, na pangalay Lazaro. Lipos ng mga sugat, grabe ang dami niyang sugat, at inilalagay sa kanyang pintuan. May mayaman, ang pangalan hindi ko alam, pero sabi mayaman, at may mahirap. At ang mahirap pangalan, Lazaro. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimura ng kanyang mga sugat. Umaasa yung mahirap na si Lazaro na kung may malalaglag na mumo, habang kumakain yung mayaman, yun ang kakainin na lang niya. Ganon kahirap si Lazaro. At bukod doon, ang dami niyang sugat, mga minamahal, at yung mga aso, nagsasawa na ilik o bilaan ng kanyang sugat, ganon po kahirap si Lazaro. Now, at nangyari na namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. So parehong namatay. Si Lazaro at saka yung mayaman. Pero ito yung kaibahan. Yung mayaman na nasa kanya na lahat ng kayamanan, mga kapatid ko, na hindi naging righteous sa Lord, may pinuntahan agad nung siya'y namatay. At ganun din po yung mahirap na si Lazaro, namatay at may pinuntahan din. Ang katunayan nito, magkaiba sila ng pinuntahan. Kaya kapatid, ang kaluluwa mo na hindi namamatay, dalawa rin ang patutunguhan. Hindi 3, hindi 4, 2 lang ang patutunguhan. At yung patutunguhan na yon, ikaw ang magdidikta kung saan ka pupunta. Ito ang istorya ngayon, mga kapatid. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro, ay nasa kanyang sinapupunan. Dalawa agad ang pinuntahan ng kaluluwa. Isa, yung Hades, mga kapatid, na kung saan may torment agad. At yung isa naman, doon sa sinapupunan ni Abraham. Sino ang gumawa ng kanilang direksyon ng kaluluwa? Silang dalawa Si Abraham, mga kapatid ko, nag-aantay lang. Meaning, ito po ay typology na ang Diyos nag-aantay lang sa bawat isa po sa atin. At kung tayo mamatay, may 2 compartment po na nakalagay sa spirit world. Una ang Hades, sa Tagalog po, impyerno. At ang pangalawa po ay ang paraiso o paradise. Tingnan natin mamaya yung tinatawag na level, mga kapatid. At siya'y sumigaw at sinabi, ito po yung napunta sa impyerno, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Remember, mga kapatid, nung nabubuhay sila, sagana, yung mayaman at yung mahirap, walang nakain. Pero pagdating ng kanilang kamatayan, napunta agad sa impyerno itong mayaman na hindi righteous at sa sinapupunan ni Abraham o paraiso itong mahirap, mga kapatid ko. Ito ngayon,
Di hubang sabi ko kanina walang purgatorio. Dahil ang purgatorio, ito'y nagtitrigger sa mga tao na manalangin ang buhay para ang kaluluwa sa purgatorio unti-unting umakyat sa pintuan ng langit. Pero dito sa Biblia, ibang sinasabi. Yung namatay, ang nanalangin. At ang sabi niya, Amang Abraham, pwede ba? Na itong si Lazaro, maidaiti ang daliri niya, itubog sa tubig, at ilagay sa aking dila, dahil ako ay nandoon sa paghihirap sa alab na ito. Pag namatay ang isang tao na walang relasyon sa Diyos, mga kapatid ko, sad to say, diretso agad siya sa Hades o sa impyerno, mga minamahal. At sa impyerno, a place of torment na po ito. Yes. Pagdurusa na. Amen. Kaya nung kinurot ka kanina na nakaramdam ka, iba yung pakiramdam ng kaluluwa doon sa impyerno. Amen. A place of torment. Pero ano nangyari doon po sa tinatawag na kalagayan ng mahirap? Nasa sinapupunan ni Abraham. Wow! Napakasarap na mapunta muna sa isang compartment na kung tawagin paraiso. Hallelujah! Purihin ang Diyos, mga kapatid. Pakaasamin natin na habang hindi pa nagra-rapture o dumating ang Lord na tumunog ang pakakak, pakanasahin natin ngayon pa lamang, maibigay na natin ang ating sarili, may handog na natin na ngayon pa lamang magkaroon na tayo ng kasiguraduhan, anytime, any moment, dumating ang kamatayan, may paraiso na nag-aantay po sa atin. Now, ito ang place, mga kapatid. Sabi, datapot sinabi ni Abraham, sabi ganyan, idaiti mo ang iyong kamay. Amang Abraham, ipadaiti mo kay Lazaro ay tubog sa aking dila. Sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay na iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapot ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Yun yung place of torment, mga kapatid ko. Then ang sabi, at bukod sa lahat ng ito, may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo upang ang mga mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari. At gayon din, walang makakatawid mula diyan hanggang sa amin. Pag namatay ang tao, mga kapatid ko, hindi po pwedeng yung nasa impyerno mapunta rito sa sinapupunan ni Abraham o sa paradise. Ganon din yung nasa paradise. Hindi siya makakapunta dahil may malaking bangin sa pagitan. Ganyan lang narinig to. No? Tuloy natin. Ang Hades, o Sheol, mga kapatid, the dwelling place of the dead. Okay? A holding place of disembodied soul. Yun yung Hades o impyerno. Bibigay ko mamaya ang kaibahan ng impyerno na unang place na paghihirap ng tao. And after that, the judgment, white throne of judgment, papunta naman ang kaluluwa sa lake of fire. So may hell o Gehenna at may paradise kung tawagin po ay Hades before. Tuloy natin. May great gulf pitch, meron pong bangin upang hindi sila makapunta sa bawat lugar nila. At sinabi niya, pinamamali ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Nag-pray. Yung kaluluwa na nasa impyerno, siya ay nag-pray o nanalangin. Baka pwede, sabi niya ganyan, Amang Abraham, may 5 akong kapatid na lalaki upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y maparito sa dahong ito ng pagdurusa. Amang Abraham, baka pwede, please, nagpe-pray ako. Yung kaluluwa, hindi yung buhay ang nagpe-pray para sa kaligtasan, kundi yung mga namatay na kaluluwa. O namatay, mga kapatid ko, na mga kaluluwa, sila pala ang nagpe-pray. At ang sabi, baka pwede, may 5 akong kapatid na buhay sa ibabaw ng nananalangin. Meron pa akong kapatid, buhay. May anak pa ako, buhay. May nanay pa ako, tatay, buhay. Baka pwedeng suguin mo ang propeta, ang mga ngaral, ang pastor, ang ebanghilista. Kaya hindi po kami napapagod na magsalita sa inyo ng isang katotohanan na ang buhay natin ngayon pangsamantala lamang. Nandito ang sakit, nandito problema, nandito kahirapan,
andito yung gutom. Pero darating ang isang araw, ang ating kaluluwa magbe-benefit po. Hallelujah! Hindi na mamamatay, hindi na magugutom, hindi na po magkakaproblema. Buhay na walang hanggan, kapiling na ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang mga patay na kaluluwa, mga kapatid, mga namatay, yung mga kaluluwa, sila mismo ang nagpe-pray. Yun ang katotohanan ng Biblia. Sila yung nananalangin. At alam po ba ninyo, the good news is this: may tugon ang Diyos sa panalangin nila. Dahil nagkikita-kita ngayon tayo sa isang okasyon, mga kapatid ko, na kung saan nakahimlay si Brother Leonard. May tugon ng Diyos. At alam ko, ito yung araw na yon na kung saan, kung magdidesisyon ka na buhay, na ang buhay mo ibibigay sa Diyos, mga kapatid, hindi ka mapupunta sa impyerno. Kundi mapupunta ka sa paraiso. At ang huling estado ng paraiso, langit, buhay na walang hanggan. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, datapwat kung ang isang mula sa patay ay maparoon sa kanila, sila'y magsisisi. Abraham, please naman, sabihin mo kay Lazaro, pumunta dun sa aking mga kapatid, dahil kung may patay na mabubuhay, maniniwala sila. Nakakita na ba kayo ng patay? Biglang naglakad sa harapan ninyo at nagsabi, "Hoy, magsisi ka na. Galing ako doon sa impyerno. Dahil ayoko wala." Amen. Kaya ang patay. Amen. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakinggan si Moses at ang mga propeta ay di rin makakahikayat sila kahit ang isa ay magbangon sa mga patay. Hindi talaga makakahikayat ang isang bumangon sa patay. Hindi. Dahil wala pang nangyari, kundi ang Biblia lang, si Lazarus na buhay na maguli sa Biblia. Pero ibang Lazarus yun. Now, may spirit world dito. Tingnan nyo lang mabuti kung bakit ibang impyerno sa tinatawag na pangalawang kamatayan o lake of fire. I-ano natin mga kapatid ko, i-zoom natin. Pag namatay ang tao, halimbawa na lang natin si Jesus Christ at may dalawang, ano yun? Magnanakaw ba tawag doon? The penitent thief. Si Jesus Christ at may dalawa. Yung isa, hindi naniwala kay Jesus. Pero yung isa, sabi niya, kung saan ka man pumaroon, isama mo ko. Sumagot si Jesus, mula sa oras na ito, "Thou shalt with me in paradise." Namatay si Jesus, namatay yung isang mabuti, namatay din yung isang masama. Yung masama na namatay, ang kanyang katawan napunta sa kireba o grave, mga kapatid ko. Pero ang kanyang kaluluwa napunta sa impyerno. Pero yung isang magnanakaw na sinabi ng Lord, mula sa araw na to, makakasama kita sa paraiso. Namatay po yun. Ang kanyang katawan napunta sa grave at ang kanyang kaluluwa napunta sa paradise. Si Jesus nung namatay, 3 days po na nawala siya sa ibabaw ng mundo. Nasaan siya? Nandito siya sa kalaliman din at siya'y hindi nangaral, kundi siya'y nagbigay ng kanyang triumphant victory sa mga kaluluwa na nasa ilalim. At ang sabi niya, "Hey death, where is thy sting?" Kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Ito ako, sabi ni Jesus, mabubuhay na maguli. Kaya lahat ng mananampalataya, lahat ng maniniwala sa gospel ng Panginoon, may pag-asa po na yung ikaw na namatay, ang kaluluwa mo, mayroon ding tinatawag na pagkabuhay na maguli. Katulad ni Jesus Christ. Pero yung namatay na hindi naniwala, mananatili sila sa hell. Ito ngayon, may hell, may paradise, hindi pwedeng mapunta yung paradise na nasa hell. At yung nasa hell hindi pwede dahil may great gulf o bangin. Ito ngayon, darating ang time, kung aabutin pa, mga kapatid ko, magkakaroon ng white throne of judgment. So lahat ng patay, by the way, nung nag-resurrect si Jesus Christ, nag-resurrect siya, lahat ng nasa paradise na ito, isinama niya sa isa pang paraiso. So ang paradise, wala niyang laman, nandirito na po ang paradise sa bandang kalangitan. Pero hindi pa ito yung heaven, the new heaven na tinatawag. So lahat ng nasa paradise na kaluluwa, lahat ng namatay na nakay Kristo, lahat ng namatay na nagsisi, na bautismuhan sa tubig sa pangalan ng Panginoon, nakareceive ng Holy Ghost, namumuhay ng may kabanalan, pag namatay sila, diretso agad sila, hindi na po dito. Ngayong panahon na ito, kundi diretso na sila dun po sa isang paraiso na kung saan hinanda ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sometimes may mga mangangaral, may mga pastor nagsasabi, salamat na matay siya na nasa Lord, kasama niya na ang Panginoon. That is true.
Dahil hindi na rito sa paradise na ito, pero yung mga namatay na wicked, na hindi tumanggap sa Lord, walang personal na relasyon sa Diyos, wala pong tinatawag, hallelujah, o patay ang kanilang spiritual na buhay sa Panginoon. Pag namatay siya, mananatili siya dito sa impyerno na kung saan, dito pa lang, wala pang white throne of judgment, naghihirap na po siya. And after this tinatawag na white throne of judgment, lahat po ng nasa hell, pupunta sa white throne of judgment, at pagka nasumpungan ng iyong pangalan, wala sa aklat ng buhay, ang judgment mo, papunta na po sa final destiny, eternal na kamatayan, the lake of fire. Mga kapatid ko, paano ang pangalan natin masusulat sa aklat ng buhay? Sabi ng Bible, sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, ibinihis mo si Kristo, may susulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, may selyo ka na Jesus sa iyong noo. Revelation 22 verse 4, na pagka namatay ka, kilala ka na ng ating Panginoon. At yung kamatayang spiritual, buburahin ng Diyos, dahil kilala ka na ng Lord, mayroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. And that is why, hindi po ako nangingiming sabihin sa inyo, na hindi po relihiyon ang makapagliligtas sa atin, hindi sekta o denomination, kundi magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos, then and only then, may buhay ka na walang hanggan. Purihin ng Diyos, mga kapatid ko. Kaya tayong lahat na nakakapakinig, faith cometh by hearing and hearing. Salamat, narito ka. Ginamit ang okasyon na ito para masabi ko sa iyo, hey guys, may buhay ka na walang hanggan kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ganito ang sitwasyon ng tao sa Diyos before. Nung time ni Adam and Eve, ang ganda ng relasyon ng Diyos sa tao. Vice versa, ang ganda rin ng relasyon ng tao sa Diyos. Pero dahil sa kasalanan na nagawa ni Adam and Eve, naputol ang relasyon ng tao sa Diyos, mga kapatid ko. Then, ano ba ang dinulot ng kasalanan? Nung nagkasala, damay tayo. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng ano? Kamatayan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng Kahirapan. nagkaroon ng Kalungkutan. nagkaroon ng Kapalaran. nagkaroon ng Kaguluhan. nagkaroon ng Karamdaman. yan yung dulot ng kasalanan ginawa ni Adam and Eve. Na kung hindi nagkaroon ng kasalanan si Adan at Eva, wala tayong kamatayan, wala tayong kahirapan, walang kalungkutan. Ang ganda ng paraiso hanggang ngayon. Ang mga hayop hindi mag-aaway-away, walang kakagat na ahas sa'yo, walang manlalapang leon. Ganyan ang paraiso. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng lahat. Pero tingnan nyo mabuti. Saan ba nagsisimula ang letra ng kasalanan? Ka. At dahil sa kasalanan, damay, Ka. patay ka. Damay ka. Pero ang kasarapan, sabi ng Bible, kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng isang tao. Ha? Lahat. Ano po? Hindi lang pala isang tao ang mamamatay. Kundi dahil sa kasalanan na ginawa ng isang tao, lahat tayo Amen. mamamatay. Naranas ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nung pinanganak ka, hindi ka makasalanan. At nung lumaki ka, hindi ka nangalunya, hindi ka nagnakaw, hindi ka pumatay, hindi ka na nagyarilyo, wala kang bisyo. Hindi mo pwedeng sabihin wala kasalanan. Sinungaling ka, sabi ng Bible. Dahil ang sabi ng Bible, nasa dyan ka pa lang. Mababasa natin mamaya. Sapagkat ang lahat o tayo ay nagkasalang at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan pinaglihi ako ng aking ina. So lahat tayo, mga kapatid ko, walang exempted. Nagkaroon tayo ng kasalanan sa ginawa ni Eva at Adan. Hallelujah! Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Kamatayan. Ano ba yung kamatayan? Ito po yun eh. May binanggit akong kamatayang pisikal na ang iyong katawan mapupunta sa kiriba o grave. Ang iyong kaluluwa naman mapupunta sa impyerno. Maminamahal, yung espiritu mo babalik sa Diyos. Ano ba yung impyerno? Siguro, tingnan natin. Sa impyerno, Walang hanggan ng Grabe. hirap. yun yung kaluluwa mo na nakaramdam nung kinurot ka. Walang hanggan din po yung paghihirap sa impyerno. Sa impyerno, Araw at gabi, walang lamig na malalasak. panay init. Yan yung naranasan nung pong mayaman na tao. Sa impyerno,
Hindi namamatay ang apoy. Sa impyerno, Nagmimigas na sa asupre. impyerno, Hindi namamatay ng mga uod. sa impyerno, Nangagagalit ang mga ngipin sa matindi. sa impyerno, Walang kaginhawaang malalasap. at sa impyerno. Walang katapusan. Yan ang eternal na kamatayan, mga kapatid ko. Hallelujah! Pero ang sabi ng Panginoon naman ay ito. Pwede bang palakpakan muna natin ang Diyos? Dahil ang sabi ng Bible, pagkat gayon na lamang, John 3:16, ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, kasama ako, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus Christ, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya, huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ladies and gentlemen, i-present ko sa inyo, hindi relihiyon ang pag-asa ng kaluluwa. Walang iba kundi yung ipinanganak sa sabsaban na ang pangalan ay Heso Kristo. At sabi niya sa John 14:6, ako ang daan. Amen. Hindi reliyon, kundi si Jesus. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino may di makapupunta sa langit o sa Ama, kundi sa pamamagitan niya, ang ating Panginoong Kristo. Datapwat ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap sa Panginoong Yesus, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Wow! That's the only time na pwede nating angkinin uli na, salamat Lord, ako ang iyong anak at ikaw ang aking ama. Kilala kita at kilala mo rin ako. Lahat ng sasampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. At ang sabi rito, sa mga tuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. 32,000 ang relihiyon ngayon na nakarehistro sa Security and Exchange Commission. 32,000! Dito lang yun sa Pilipinas. Relihiyon po yun. At lahat ng relihiyon nagsasabi, kami ang totoo, kami ang tama, kami ang tunay. Huwag kayong pumasok sa bintana, kailangan sa pintuan. Mga ganyan. Pero isa lang ang sinabi ng Bible, si Jesus lang, nag-iisa lang. Hindi yung 32,000 na relihiyon, kundi si Jesus lang, siyang daan, katotohanan at ang buhay. Amen. Amen. So anong dapat natin gawin para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng relasyon sa Diyos? Para yung tatlong tinatawag na kamatayang pisikal, spiritual at eternal ay mabawi ng Panginoon. Pero ang physical talagang andyan na yan. Hindi na tayo pwedeng mabuhay physically. Pero yung kamatayang spiritual, pwedeng baguhin ng Diyos at makilala tayo ng Lord. At ang kamatayang eternal doon sa lake of fire ay pwedeng bawiin ng Lord. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So ang una mong gawin, magsisi ka. Kailan ako magsisisi? Kapatid, kahit ngayon, Amen. tulungan kita manalangin ng pagsisisi. Hindi po nangangailangan na lumuhod ka mula sa pintuan ng simbahan, lumuhod kang palakad hanggang sa altar. Hindi yun ang pagsisisi. Kahit sa oras na ito, kung taos sa iyong puso, yung pagbabago ng 360 degree na pagsisisi, yun ang gusto ng Lord. And after that, mabautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Yesu Kristo. Bakit? Para po ito sa kapatawaran na hiningi mo ng pagpapatawad sa Lord. Humingi ka ng pagpapatawad, nagsisi ka. Sign po yun na namatay ang Panginoon. Itong bautismo sa tubig, sign naman na inilibing si Kristo, the burial of our Lord Jesus Christ. At pag-ahon mo sa tubig, ito na. 1 segundo lang na ilubog ka sa tubig, na simbolo po yan ng dugo ni Jesus. Pag-ahon mo, sabi ng Bible, ang daming benepisyo. 1 segundo lang na ilubog ka, pag-ahon mo, sabi ng Bible, nakasulat na pangalan mo sa aklat ng buhay. 1 segundo lang yun, pag-ahon mo, sabi ng Bible, nakasulat ng pangalan Jesus sa iyong noo, kaya kilala ka na niya. 1 segundo lang, pag-ahon mo, sabi ng Bible, ipinanganak ka ng muli. Kaya ang sabi ko kanina, 1 beses ka lang ipinanganak, mga kapatid, o mamamatay, 1 beses ka lang mamamatay, pero 2 beses kang ipapanganak. Una, kapanganakan mo, biological, at ang pangalawa ay ang tinatawag na pagkapanganak muli o pagiging born again. So after ng bautismo, mga kapatid ko, na napakaraming benepisyo, tatanggap ka ng banal na espiritu. Kaya ang daming addict sa church ngayon, preacher na. Bakit? Hindi niya mabago ang sarili niya nung na-born again siya. May Kristo na banal na espiritu lamang na pwedeng magbago sa ating buhay. Marami po sa aming hold-upper, sir. Marami pong mamamatay tao. Pero ngayon, dahil sa Panginoong Kristo, binago sila ng banal na espiritu. Purihin ng Diyos. Then, after na magsisi ka, magbautismo sa tubig, ang makatanggap ng Holy Ghost, mamuhay ka na ng may kabanalan.
Yung iba sinasabi, ay, may dala na naman siyang Biblia. Sir, baka lumampas ka na sa langit. Okay lang. Okay lang, kung meron pang lalampas sa langit, pwede pa. Pero may isa pang langit na inaantay tayo, the new heaven and the new earth. Amen. Dahil itong lumang langit na kung saan nagkasala si Lucifer at ibinagsak dito, mapupugnaw na yan. And God will create a new heaven and a new earth. Kaibigan, kaya narinig mo tong sinasabi kong to, o preaching ko, o teaching ko to, dahil recipient ka sa pangalawang langit na ginagawa ng Lord kung tatanggapin mo ang ating Panginoon. Pagka ikaw ay pinanganak ng muli, hindi ka papuntang impyerno. Ang langit ang nag-aabang na sa iyo. Amen. Pwede ba sabay-sabay tayo? Sa langit, Nakasulat na ang iyong pangalan. sa langit, Wala nang luha. wow, sa langit, Wala nang sa problema. langit, Wala nang sakit. sa langit, Wala nang kasalanan. sa langit, Wala nang mayaman o sa mahirap. langit, Wala nang kamatayan. sa langit, Ito ang buhay na walang sa hanggan. langit. Kapiling ang nag-iisang Diyos. Purihin ang Amen. pangalan ng ating Hallelujah. Kapatid, kung narinig mo ang salitang ito, may nananalangin sa impyerno. At maaaring ikaw yung katugunan. Na kung tatanggapin mo ang Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen. Alam mo ba, na kaya ka narito, hindi aksidente ito. Hindi ka lang nakilamay kay Ma'am Christy. Kundi kaparaanan to ng Lord. And the Bible says, the steps of a good man, anong kasunod? Are ordered by the Lord. Umapak ka dito sa lugar na ito dahil nakita ng Diyos mabuti ka. At hindi po aksidente na narito at marinig mo ang funeral service na ito. Ito ang talagang kalayunin ng Lord kung bakit nandyan ka. So I will pose a challenge tonight, mga kapatid. Okay lang ba mag-challenge ako sa inyo? Na ang buhay na walang hanggan, pwede mong makamit kahit sa oras kong ito. Sa pagsisisi. At kung kailangan naman na mabautismoan ka sa tubig, hindi pag-anib sa religion ang bautismo sa tubig. Hindi. Kundi pag-anib mo doon sa kalangitan para maging mamamayan ka ng langit. And then tanggapin mo sa isang service ang banal na Espiritu at mamuhay ka na may kabanalan. Amen. Yung first step ng tinatawag na plan of salvation, pwede nating magawa sa gabing ito. Yung tinatawag a prayer of repentance and acceptance. Amen. Shall we bow our head and I will pose a challenge? Hindi ako nahihiya na mag-challenge, mga kapatid. Why? Kasi si Jesus Christ, sa bundok ng Kalbaryo, hindi siya nahiya. Nung kinurunahan ng tinik, pinagpasa ng mabigat na krus, ano pa ginawa sa kanya? Hinataw ang likuran na 39, nahataw, hampas. Hindi rin siya nahiya nung nakabayubay siya sa krus. Hallelujah. Hindi rin siya nahiya na pinako. Dahil isang araw, mabubuhay naman siyang maguli eh. At ako po ay recipient ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya hindi mahiyain talaga ako, pero ngayon parang nawala na ang hiya sa akin. Dahil sino ba ako na para mahalin ng Panginoon? Ganon din ang bawat isa po sa inyo. Meron dito ngayon, ang buhay niya miserable. Meron dito, grabe problema. At meron din dito, grabe ang kanyang karamdaman o sakit. Pero salamat sa okasyon na ito, pwedeng patunayan ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan kung maniniwala ka sa pangalan ng Panginoon. So I will pose a challenge, a prayer of acceptance and repentance. Shall we bow our head and shall we close our eyes? Yung bang, wag mong pakialaman yung katabi mo. Wag mong pakialaman yung nasa likod, nasa harap. Kundi okay lang bang pakialaman mo ngayon yung kaluluwa mo na hindi mamamatay at mag-aani ng buhay na walang hanggan kung sakaling tatanggapin mo ang Panginoon. At yung kaluluwa rin yan ang pwedeng pumunta sa impyerno kung hindi mo tatanggapin ang ating Panginoon. So, iimbitahan kita, if you want the challenge, or kung gusto mong tanggapin ang challenge, close your eyes. Let's bow our head. At habang tayo nakapikit, mga kapatid, at nakayuko, isa lang ang nakakakita sa atin. Hallelujah. The all-knowing God, the omnipotent, the omnipresent God, the all-sufficient God, narito siya. Nakatingin sa bawat isa sa atin ngayon. And if you want to accept Him, pwede ba? Habang nakapikit ka at siya lang ang nakatingin, pwede bang itaas mo ang iyong kanang kamay? Just a prayer of acceptance and repentance for this moment.
Taas mo lang ang iyong kamay. Walang makakakita sa iyo, even me. Hindi kita makikita. Basta, itaas mo ang iyong kamay. Hallelujah. And if you want to accept the Lord Jesus Christ sa gabing to, sumunod ka sa panalangin ko. Huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Sumunod ka sa panalangin ko. Sabihin mo, Panginoong Jesus, narito po ako, taong makasalanan, na nasa tiyan pa lang po ako, ng aking ina, ipinaglihi na po ako sa kasalanang nagawa ni Adan at Eva. Iba pa po, Panginoon, ang mga kasalanan na aking nagawa mula nang magkaisip ako hanggang sa oras na ito. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran. Nagsisisi po ako ngayon. Inaamin ko ang aking mga kamalian. At bubuksan ko ngayon ang aking puso. Tatanggapin kita na maging aking Diyos, sariling tagapagligtas. At kung ipapahintulot mo, Panginoon, na ako'y mahugasan ng iyong dugo sa pamamagitan ng tubig, bautismo sa iyong pangalan, patawarin mo lahat ng aking mga kasalanan. Gawin mo po ako na bagong nilalang at tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan. Pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang. In Jesus' name we pray. Sabihin mo, Amen. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Iko-close ko po sa isang istorya ang aking buhay. Si Ma'am Christy, nakita niya sa kanyang harapan through video call ang pagkawala ng kanyang anak. At tinanong ko siya, anong pakiramdam mo, Christy? At sabi niya, hindi ko maipaliwanag, kung maintindihan. Alam niyo, yung pakiramdam ni Ma'am Christy, ganun din ang aking pakiramdam. Bakit? Sa harapan ko rin po mismo, sa harap ko mismo, namatay sa bugbog ang aking ina. 7 years old po ako noon. So ang pakiramdam ko noon, siguro katulad ng pakiramdam ni Ma'am Christy. Revenge. Gusto ko, patayin din ang aking ama. At the age of 18, gusto kong patayin ang aking ama. So kung ano-anong pinasok kong relihiyon just to make sure na magkaroon ako ng peace of mind. Kaya 7 na religion pinasok ko para magkaroon ako ng kapayapaan sa aking isip, ma'am. Ang hirap makarecover. Isa lang ang nangyari. At the age of 17, may nakilala akong isang babae. At yung babaeng yun may personal na relasyon sa Diyos. At sinabi niya sa akin ang isang katotohanan na merong isang Diyos na pwedeng magbago ng iyong buhay at kaisipan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At the age of 18, papatayin ko dapat ang tatay ko, di po ba? Ba nangyari? Pero totoong namatay ang tatay ko. Hindi dahil pinatay ko. Namatay po ang tatay ko nung nakakilala ko at the age of 18 sa Panginoon. Nagsisi ako sa aking mga pagkukulang kasalanan, sa aking banta, sa aking luhi galing sa aking ama. Ako po'y namatay nang ibig sabihin na bautismuhan sa tubig. The burial of the Lord Jesus Christ nangyari sa akin. Ako'y nabautismuhan sa tubig. At ako po, mga kapatid, ay isang naging bagong nilalang. Alam nyo nangyari kung bakit nasabi kong namatay din ang tatay ko. Dumating ang panahon, naging mangangaral din po ako. At isang araw, birthday ko po, January 14, ako po ay mangangaral sa church namin. Nakita ko na lang ang tatay ko. Lumapit po sa altar nung nag-challenge ako. Humingi ng tawad sa Panginoon. At ako po mismo ang nagbautismo sa aking tatay. Doon nangyari ang kamatayang spiritual ng tatay ko. Pag-ahon niya sa tubig, hallelujah, alam ko po, ang tatay, pinatawad ng Lord at may buhay na walang hanggan. Napus po siya ng Holy Ghost. Ma'am Christy, mahirap makarecover. Pero kung may Diyos ka sa puso mo, kung may Diyos ka sa puso mo, iko-comfort ka patuloy ng ating Panginoon Kristo. Pwede bang anyayahan kita? Pastor, anyayahan ko rin po kayo. Pastor,
Gusto ko pong ipanalangin si Ma'am Christy. Dito po, Ma'am Christy. Na ang Diyos magbigay po sa inyo ng comfort, guidance, lagi. Dahil mahirap makabawi. Pero kung may espiritu kayo ng Diyos, napakadali ng lahat ng bagay. Ma'am Christy, purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Pastor, so, hallelujah. Pwede po ba tumayo tayong lahat bilang patuloy na respeto po sa naulila ni Brother Leonard. Panginoong Jesus, narito po kami. Nagsasama-sama po, Panginoon. Narito, Diyos, ang iyong mga lingkod. Nais namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Lagi, Panginoon, maisa puso mo, Panginoon, maisa puso ni Sister Christy. O pumasok ka, Panginoon, lagi sa kanyang puso, Panginoon. Hindi tao magbibigay ng comfort sa kanya, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang banal mong Espiritu. And we pray in your name, laging puspusin mo siya ng iyong santong Espiritu. Mapagtagumpayan niya ang fear, mapagtagumpayan niya, Panginoon, ang stress, mapagtagumpayan niya, Panginoon, ang lahat ng kahinaang nararamdaman niya ngayon, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoong Jesucristo, yung comfort na hinihingi namin, ipagkaloob mo ngayon sa Kanya, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, malulungkot, kundi magdiriwang kami, Panginoon, dahil narito ngayon, Sister Christy, magdiriwang, Panginoon, na magkakaroon ng panibagong pag-asa sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah. Kung ano man, meron siyang karamdaman, kung meron man, pagalingin mo siya. Kung may kalungkutan, pasiyahin mo siya. Kung meron problema, lutasin mo. Kung anumang klase ang bumabagabag, ikaw ang lumutas nito, Panginoon. Dahil naniniwala kami, Ama, na ikaw at ang iyong dakilang pangalan at kapangyarihan laging isa sa Kanya. Hallelujah! By the authority of Thy word and power of Thy name and Spirit, once again, we declare, we decree, hallelujah, complete blessing, hallelujah, ipagkaloob mo, Panginoon, recovery, Panginoon, restoration, hallelujah, kay Sister Christy, Panginoon. Muli salamat, Ama, sa iyong banal at dakilang Espiritu na sasa Kanya mula sa oras pong ito, Panginoon. Dalangin namin ito sa iyong matamis na pangalan lamang. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, mga kapatid, habang nakatayo tayo, hinihin ko ang ating buting pastor para po sa closing prayer po natin. God bless you all. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating Lord. Glorify the name of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Go ahead and let's pray. Dakilang Diyos, Ama, sa mga oras na ito, lubos po kami nagpapasalamat. Yes, Lord. Sa mga yamang salita mo, O Diyos, ngayong gabi na aming napakinggan. Yes, Lord. Naway itanim mo ito sa kayimbuturan ng aming isip at puso. Amen. At maghari ka, Panginoon, hallelujah, sa aming buhay. Yes, Lord. Naway patuloy kami bigyan ng karagdagang makalangit na karunungan. Amen. Pag sa ganon, lalong tigit po namin maunawaan at maintindihan ang iyong mga salita at kalooban sa buhay namin. Hallelujah. Kaya, O Diyos, salamat din po sa iyong ginamit, Pastor Evangelist Leonard, Panginoon o God. Amen. Ginawa siya, O Diyos, na pagpalain kasama ang kanyang ministry, ang kanyang buong family, O Lord Yes, God, Lord. at patuloy silang gamitin sa iyong ubasan, Panginoon, sa kalalawak po ng iyong gawain. Amen. Ama, salamat po sa biyaya na ipinagkaloob niyo po sa iyong lingkod na ito, Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, sa aming pagtatapos, sa iyo lamang inialay, ikinukumit ang buhay namin, Panginoon. Amen. God, have thine own way. Yes. Have thine own way, O Lord God. Ikaw, O Diyos, ang gumawa ng paraan, Panginoon, hallelujah, upang tahakin namin, O Diyos, ang daang ayon sa iyong kalooban. Yes. Mabikisin mo kami ng kapangyarihan at lukuban kami ng iyong maldugo. Amen. At patuloy kaming samahan, ilayon ilihis sa anumang uri ng kapahamakan. O disgrasya man karamdaman sa aming pong buhay Amen, at sa aming God. pag-uwi mamaya.
So maraming salamat, O Lord, maging man sa comfort na ginawad mo sa buong family, ang Kiki family, O Lord God. Yes. Thank you for being Yes. with them. Yes, Thank Lord. you for the comfort you bestowed upon them, O Lord God. And continue, Lord God, to supply their everyday needs. Yes, Lord. Yes. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, Yes, sa patuloy Lord. din ng pagsalubong niyo at pagkatagpo sa iyo at kanilang pangailangan. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyo lamang ang papurit pagsamba. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. 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 Ang next call, bali na kayo po.